Pinagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, welcome sa ating weekly sharing of the word. Ang title po or ang topic na ating pag-uusapan ngayon is When Your Faith is Shaken. So from the title itself, our main focus is faith or ang ating pananampalataya po para sa ating Panginoong Diyos. So our first verse is in Luke chapter 22 verses 31 to 32. So kung matatandaan po natin, ito po yung account sa Bible na kung saan malapit nang andakpin ang ating Panginoong Yesus upang makaranas ng paghihirap, ng pagdurusa, ng pagkapako sa krus, upang makaranas ng kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay para po sa ating lahat. So, this specific verse in Luke chapter 22 verses 31 to 32, ito po yung mismong salita na nagmula po sa bibig ng ating Panginoong Yesus para kay Simon Peter. So, let us read po in Luke chapter 22 verses 31 to 32. Sabi po rito, "And the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat." In verse 32, sabi ito, "But I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." So allow me to read this in a Tagalog version of the Bible. Sabi po dito, in 31, "Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo, tulad sa ginagawa ng mga magsasaka, na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo." In verse 32, "Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid." So from this specific verse in Luke chapter 22, verses 31 to 32, dito po makabasa natin at maunawa natin yung layunin ni Satan at yung layunin ng ating Panginoong Diyos at kanyang kalooban para sa atin. When we go through testing, trials, and also suffering, when we go through the shaking of faith or the testing of faith, makikita natin dito, mababasa natin yung layunin ni Satan at yung layunin ng ating Panginoong Diyos. So sabi dito in verse 31, sabi dito, "Hiniling ni Satanas na subukin kayo." Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Simon Peter and also to the disciples. Sabi dito, hiniling ni Satanas na subukin kayo. But the question is, bakit nga ba nagkaroon ng hiling si Satanas na ganito na subukin si Simon Peter at ang mga disciple pa ng Panginoong Jesus? So this for one reason. So alam naman natin na kapag dumaraan tayo sa trials, testings, and temptation, ito yung nakikita ni Satan as one of the opportunities para siya pumasok sa senaryo at agawin niya pananampalataya na meron tayo para sa ating Panginoong Diyos. Katulad nga po na sinabi ng Bible, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Dumarating lang siya upang agawin, o maagaw, o magnakaw, upang pumatay, at upang manira. So, for this verse, makikita lang natin na layunin lamang na ni Satan at ng ating kaaway ay dumaan tayo sa pagsubok upang pumasok siya sa senaryo upang to steal, to kill, and destroy our faith for our Lord Jesus Christ. So, kung may layunin man si Satan na ganito kapag dumaraan tayo sa testing and trials, meron ding sagot ang Panginoon. Ito naman yung kanyang layunin at kalooban ng Diyos para sa atin para kapag dumaraan tayo sa testing and trials. So sabi ko dito in verse 32, "Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya." So ito naman yung sagot ng Panginoong Yesus. Ipinalangin kita upang hindi ka manghina, hindi mawala o hindi manghina yung pananampalataya na meron ka. So katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus para kay Simon Peter and for the disciples, ito rin yung kalooban at nais ng Panginoong Yesus, ng ating Panginoong Diyos para sa atin. When we go through suffering, when we go through testings and trials, when we go through shaking of faith, testing of faith, na hindi manghina yung pananampalataya natin, bagkus magkaroon tayo ng mas matatag pa na pananampalataya para sa ating Panginoong Diyos. So let us read also, let us proceed to this verse in Luke chapter 18. In verse 8, sabi dito, "I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?" So this is the question. So mababasa muli natin, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? So sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus for second coming of our Lord Jesus Christ, sabi dito, will he find faith on the earth? Meron ba siyang madadatnan? Meron ba siyang makikita? At meron ba siyang matatagpuan na pananampalataya dito sa ating mundo? So, ang ibig sabihin lang nito, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus for the second coming of our Lord Jesus Christ, meron ba siyang matatagpuan, makikita at madadatnan na tao
na patuloy na sumasampalataya, hindi naman sumasampalataya but a person or a people that has a genuine faith para sa ating Panginoong Diyos. So mababasa natin after the chapter 18, makita natin doon the prophecy ng ating Panginoong Jesus. I-prophesy these things na magkakaroon ng kabuluhan, magkakaroon ng tanggutom, magkakaroon pa ng mga bagay na hindi inaasahan ng tao, mga bagay na paghihirap at pagdurusa dito sa ating mundo. So let us read in Luke chapter 21 verse 26. So dito sabi dito, men's hearts failing then from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. So alam naman natin na tayong mga taong sumusunod sa ating Panginoon Diyos, tayo dumaan na sa mga testings, trials, and sufferings. At tayo dumadaan sa mga testing, trials, and sufferings. At tayo patuloy na dadaan pa sa testings, trials, sufferings, mga bagay na paghihirap. Ngunit sabi dito, muli, in Luke 21:26, in Tagalog version of the Bible, sabi dito, ang mga tao ay magkakaroon ng takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan. So dito makikita ng mga tao ang mga bagay na paghihiram, mga bagay na pagdurusa, mga taggutom, mga lindol, mga pagbaha, mga bagay na paghihirap. Itong mga bagay na ito ay magdudulot ng takot at ng hindi pa rin ng panataya. So kapag namating ito, yung bagay na ito, itong mga pangyayari na ito sa ating buhay before the second coming of our Lord Jesus Christ, na nakikita natin sa ating panahon na nangyayari na, unti-unti na nagaganap itong mga bagay na ito, ay pag nakita ito ng mga tao, magkakaroon ng takot. At because nagkaroon na ng takot sa mga puso ng tao, the faith, yung faith o pananampalataya na meron sa atin, ay kumbaga parang masishake. So even sa atin, mga Christians, kapag nakita natin itong mga bagay na ito, na nagkaroon ng katuparan, magkakaroon ng shaking of faith or a testing of faith, na kumbaga parang ang magiging tanong natin sa ating sarili, totoo ba na meron akong pananampalataya or a genuine faith, solid faith para sa Panginoong Diyos? But katulad nga nung nabasa natin in Luke chapter 22 verse 31 to 32, ang layunin lang ni Satanas o ng ating kaaway na kapag dumating tayo sa point na ganito, in trials, temptation, sufferings, and a testing of faith, shaking of faith, ang kanyang tanging layunin lamang ay pabagsakin tayo. Wala siyang magandang naisin para sa atin. And kanyang layunin lamang is to steal, to kill, destroy yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, especially the faith na meron tayo para sa ating Panginoon Diyos. To steal that faith, to kill that faith, and to destroy that faith. To destroy everything, especially our relationship with our Lord Jesus Christ. Ngunit makikita rin natin from that verse in Luke chapter 22 verse 31 to 32, yung layunin naman at sagot ng ating Panginoon Diyos. Ayun na at yun yung hindi tayo magkaroon ng mahinang pananampalataya, but magkaroon tayo ng strong faith, solid faith, at genuine faith para sa ating Panginoon Diyos. And let us read in Hebrews chapter 4 verse 14. This verse encourages us this thing. Sabi dito, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang pinakapulong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. So ito magandang bagay na dapat natin panghawakan. This verse encourages us na magkaroon tayo, or sabi dito, patuloy tayo magpakatatag sa ating pananampalataya, sapagkat ito yung layunin at naisin ng Panginoong Diyos para sa atin. When we go through testings, trials, sufferings, when we go through testing of faith or the shaking of faith, ang nais ng Panginoon ay yung ma-shake man itong ating pananampalataya ay hindi bumagsak o hindi magkaroon tayo ng mahinang pananampalataya. Because even in the midst of shaking ng ating faith o ng ating pananampalataya para sa ating Panginoon Diyos, ay patuloy pa itong tumatag, sapagkat ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. So katulad nga na sinabi ng Bible, when we go through suffering, trials, temptations, a shaking of faith, sabi ng Bible, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwanan at lalong-lalong hindi niya din tayo pababayaan. Palagi tayo sa sama ng Diyos, anumang bagay ang ating pagdaanan. So patuloy natin pakawakan ng mga pangakong ito, and especially this verse, sabi nito, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Ito lang ang layunin ng Diyos para sa atin. At ang ating kaaway, walang layunin na maganda para sa atin. So, that is all for today. And once again, I want to encourage you, patuloy po tayong magpakatatag sa ating pananampalataya para sa ating pong Panginoong Diyos. Have a nice day, and God bless po.